Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, Mayuwaga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagparagad sang programa Balita, Issue kag Iban Pa. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is August 22, 2025. Sa kinanda mga igupon ninyo, tugtog alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag baramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatami naman sa isa ka happy listening ang tanang mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers nga nagawpod sa aton nga pagpangalagad. Ang programa Balita, Issue kag Iban Pa mabatid live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo, subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagparagad subong iyang aga, matip sa aton nga pag-istoryahan ang ining tuhoy sa ginlunsar nga purok kalusugan. Magaupod naton sa hindi lamang madugay mga abyan ang aton mga abyan coming from the Arevalo Health Center. Particularly Sandaya Nurse Alberto Capanes Jr. at si Dr. Christian Earl Sibilia. Ipaluon naton sa ilang mga biyan ang katiuan sa sining purok kalusugan kag ano bala ang mga serbisyo nga mahimo maangkon sang mga pumuluyo sang Arevalo. Magapakpak man kita sa pila ka mga dalagkuan mga balita nasyonal. Kag sumuman iban pagid nga mga balita gikan sa nanaytuhay nga ahensya sang gobyerno diri sa Kabisayan nakatungdan. Pero antes kita magpatpat sa naton sini nga mga balita mga biyan, magakuha kita anay isang latest updates sa nakatsang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iyang Biyernes. Aga pa kaga may pila ka mga pag-ulan nga na-eksperyensyahan diri sa Western Visayas, particularly sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Ibalo naton sa Pag-asa mga biyan ang kabangdanan sa sini nga mga pag-ulan kag ano ba na ang lauman naton nga panyempo subong nga long weekend.
Oras mga biyan, alas 9:07 na sa aga sa sining oras. Kaupod naton sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Ferge Rubi. Radyo Pilipinas. Sir Ferge, good morning. Yes, sir. Good morning. Kung sa aton makatagpalamati ang mga ito latest weather update para sa Subong nga August 22, 2025. Alas 3 kayo na sa gagawon ang ginamonitor natin ng LPE. Yara na sa Kalion, 150 kilometers silaan sa Baler, Aurora. Hanggang ining LPE ang magadala sa mga tag-ulan sa dako nga baging sa Luzon, samtang Southwest Luzon or hangin sa Bagat. Nag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Western section sa Southern Luzon. Dito sa Western Visayas, mag-alumon mga kangitan ng posibilidad sa mga lakta-lakta ng mga pag-ulan-ulan, pangilan kag panag-uog, nadala sa Southwest Luzon. Kagina naman tugtog kasarangan na hangin, halin sa bulat na nakatundan, ang mangibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tugtog kasarangan, aton makapagbalod sa kagatan. Temperatura 25 tugtog 31 degrees centigrado, adlaw, nagabutlak, alas 5:40 kainos ang agam, sunod ni siya alas 6:05 sa hapon. Amo niya itong latest weather update, Lindris Pag-asa Iloilo, Ferge Rubin, na maging isa lang. Sir Ferge, may we know ano ka na ko ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang ining ginabantayan nga low pressure area? Ay, sir, actually, ako ang sansaro, possible, mga alas 8 kayo na sa aga, nag-develop na niya sa isang bagyo, no? Although ang official communication from the DOST Pag-asang page, website, no? Ginahulatulat na lang, pero sa karon ako sansani, may possible magbagyo na ni ang ining LPE. Alright, kag sa mga kultura natin sir na magalagaw sa iyang long weekend, may we know kamusta ang extended weather outlook sa Pag-asa? Expectan naton once nga kung possible nga mag-landfall ini siyang ang ining bagyong nag-develop from the LPA, expect naton nga over the weekend possible mag-improving weather kita kay magkuhan siya, mag-traverse siya sa western section sa pungsod naton sa pagwa sa power line, so expect naton possible mag-improving weather kita pero may mga pag-ulan-ulan man from time to time siya. Right, and then mo sini sir, lastly, ang imo sini nga mensahe sa aton sini nga mga tagpalamati sa buong nga aga. Yes, expectan natin nga po sa subong adlaw may kita occasional na mga pag-ulan-ulan from time to time, labi na sa western section sa aton nga region, ang mga magsagto sa mga antiki nga probinsya sa Aklan, mas madamo ang mga pag-ulan nga posible mapasyagan dito kag sa kabukiran nga bahin sa probinsya ng Iloilo. Pero kung sa norte nga bahin, possible man may mga pag-ulan-ulan pero mga light to moderate with occasional heavy rains lang. Alright, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Ferge Rubin, madamo gid nga salamat. Yes, thank you sir. Luwad, mayong agas. There you have it mga biyan, ang latest update sa lakat ng panahon kidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo with Sir Ferge Rubin sa piyak na linya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9, yes sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9, yes na sa aga. Umabiyan na nagahilapit na gid ang pagsaulog sang Charter Day sang syudad sang Iloilo. Pinatala na hiwaton sa adlaw sang Lunes, Agosto 25. It's a double holiday for the Ilonggo community. Ginalauman naton mga biyan ang madamo nga mga aktibidad at pagdugok sang mga Ilonggo. Ito na ituhang mga aktibidad sa sining tuig na selebrasyon sang Charter Day sang syudad. And speaking of aktibidad sang Charter Day mga biyan, magakuha kita sang update, no? Sa Iloilo City Government, subong adlaw, pinahiwat ang City Job Fair. Para idulong sa aton ang detalye sa sining na balita, kuhaw nato ng report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jan, mayong aga. Jay, yara sa 10,650 ka mga job vacancies ang may maplayan sa aton sining mga kauturan nga nagapangita sang trabaho ini sa pagahiwaton nga 88th Charter Day Job Fair. Kabuilog sa Iloilo City Government ang TESDA National Tech Folk Day man nga ginahiwat subong gid mismo alas 9 sa aga tubtob alas 4 ang hapon dira sa May Robinsons Iloilo Main. Sa aton sini nga mga kauturan nga nagapangita trabaho, bagong graduate, mga standby kag mga nagtakop ang ila sini nga mga kontrata sa ila sini nga mga employer, no, ang ila sini nga mga contractual nga mga trabaho
nga nadulaan sila sa obra, oportunidad yun na ini agud makapangita, maka-apply sa sini nga ginahiwat karon nga Peso Job Fair kag TESDA National Tech Voc Day sa Robinsons Main, Iloilo, diri ni sa city proper. So kung ikaw fresh graduate, skilled worker, nagapangita sa trabaho, ano ba ang imo sini nga pagadalon? Nalakas ang imo sini updated resume, magsuksok na nga daan sang panapton o kung naka-ilis kasing maayo para nga ready ka na. Pananglit ni mayara sing on the spot interview. So mayara sing pre-registration nga ginihiwat ang aton sini nga Peso Iloilo City kay mayara sing QR code nga gin-submit ang aton sini iyang Peso kag ang TESDA nga pwede mo maskan para pag-abot mo to, pag-identify si mo may ipakita ka nga naka-advance registered ikaw. Kung walk-in ka, hindi ka man mag-hesitant kay welcome man sa gyapon ang tanan nga mga walk-in nga luyag mag-apply. So 93 ka mga local companies, 15 ka BPO company, kag 12 ka accredited overseas recruitment agency ang magabuylog sa sininga pagahiwaton nga 88th Charter Day Job Fair, Jay. Ayun. So madamo-damo gigali sa mga job vacancies ang pagabuksan sa mga adlaw. We look forward nga madamo sa ma-hard on the spot subong iyang job fair. Diyan, until what time ang ini nga job fair? Alas 4 sa hapon, 9 a.m. to 4 p.m. So pero ang pilahay wala naton na wala pa kabukas ang mall, Robinsons Iloilo, nagapila na ang iban. So dalagit ka mo sa mga IDs, dokumento ninyo, transcript of records, updated resume, kag mas bentaha siguro kung hindi lang isa ka kopya sa resume imo nga dalon, dala ka da sa mga taglima, no? Kay para nga ti submit mo sa pila ka mga kumpanya, lain ginaya the more entries you send bala masiling nila, the more chances of winning. Tidaw parehas mo na sa raffle kag sa pag-apply kung ano ka determinado, hindi ka magsiling nga isa lang kong kumpanya ang imo nga applyan kay bisan ng Peso ga siling damuan yung nga dala sang kopya sa inyo nga resume kay wala na yung limit ang pagsiling nga naka-apply ka to, hindi ka na di pwede. Okay, ti opportunity niya mo, apply ka sa 5 ka trabaho, way ka kabalo, basi tawgan ka sang 3, pilian mo na lang no ang imo sini opportunity nga pag-applyan. And dyan may na-mention bala kung may ara man sa mga nanoy tuhay ng mga government agencies nga mag-upod sa siniiya nga job fair. Kaya usually, magluwas sa pagtanyag sa trabaho ang mga government agencies kakay sa SSS, PhilHealth, GSIS, or any other agencies ang nagatanyag man sa ila sini nanuhay tuhay nga mga serbisyo. Sa nadigan na interview naton si Sir Gab Umadhay, ang tinutuyo kasi nino, kabisan si Mayor Raisa Trinas, nga ang sahi sa aton nga job fair sa buong Jeep. Sa una, gina-assess man na nila mo kung ano ang nangin result sa mga previous job fairs. Common nga problem is may apply tuod ang aton sini nga mga job seekers. Ang problema kay kinahanglan nila mag-process sa mga dokumento, makanto pa sila sa opisina, mabiyahe ka pa. Susubong ginhimo sa aton sini nga Peso Iloilo City, the one-stop shop na ini siya. So mayara sang representative coming from different government agencies nga while waiting, while nag-apply sila, ang pagkuha sang dokumento ara adra. So kung may representative dira from SSS, Pag-ibig, inablang hindi ka na magkadto sa opisina nila. So kay anon pa to nila karon ang job fair kasi suguon kam lang kuwato makita ka sang kapi sa amuni. So sa sini nga job fair, partnership na ini siya sa pila ka mga grupo nato no nga mga requirements bala kinahanglan sang requirements. So upod na dira ang ining mga government agencies nga may representative para kapamangkot to sila kaya ang iban wala para sang kapi sang ila sini first time mga job seekers. Kag kung hindi tag magsala, may layi na inagin pasar nga basta first document mo, government document nga kinahanglan for employment purposes, wala ina ibalayran. So, i-grab nyo ng opportunity kag pwede nyo gid ma-open ang page ang aton siniya nga Peso Iloilo City kaya aron tanan napangita certified public accountant, driver, engineer, waiter, credit officer, sales manager, sales representative, merchandiser, electrician, damo-damo sang ma-applyan dira nga mga categories sa aton sini nga mga job seekers. So 9 a.m. to 4 p.m. grab nyo ng opportunity. Kung hindi ka mo kaabot sa job fair, amo ni gani nga naghatag ini sang paglaom jeep ining ginbuksan nga recruitment center sang Peso Iloilo City nga duwa na ni kabilog diri sa City Hall. Bisan wala job fair, pwede ka daksaka ag kapamangkot sa gyapon kung anong pwede mo ma-applyan. So amo na ang opportunity nga pwede nyo gid ma-maximize hindi lang sa job fair day
kundi sa adlaw-adlaw gid. So ayun mga abyan ha, sa mga kultura naton nga wala nagapangita sa trabaho pero may mga kinahanglanon nga mga serbisyo coming from the various government agencies mahimo man magpadulong sa karon nga Peso Job Fair and that's the National Textbook Day. Diyan madamo gid nga salamat sa imong balita. Ako na madalo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, ang latest update gikan sa aton nga Iloilo City Government may kang tanan sa karon nga tuig nga Peso Charter Day Job Fair nga magalawig tubtob alas 4 karon sa hapon. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:18 in the morning. Mabiyan sa atong pagpanumbalik dugang nga mga balita lokal kag balita nasyonal ang aton sining pagpapaton pagkatapos lamang isang pila ka pahanundo. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na ipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga. Sa gihapon, nagapamati mo sa pagbalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kinatamiraton sa happy listening kag maayong aga sanday Ma'am Lorna Tevero. Good morning, Tita. Good morning, Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, Ma'am, kay Sir Magdaleno Fajardo kag kay Sir Sherwin Marco Weya. Kinatamiraton naton sa happy listening ang aton nga mga abyan sanday Pauline Sombria kag subuman ang akong asawa nga si Charissa Herbas ug si Mama Maria Morena Canarejo. Pabiyan sa aton nga balita nasyonal, ginatuna na sa Department of Agriculture kung DA nga palawigon pa tubtob sa 90 kadlaw ang na-import nga kung ang import ban para sa bugas. Ini ang ginpalabot ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa giniwat nga hearing sa House Committee on Agriculture and Food. Ginpabutyag ni Secretary Chu Laurel nga sugod Setyembre 1 igapatuma na ang 60 días ka suspensyon sang pag-import sang bugas. Iyagod nga maprotektahan ang mga lokal nga manguba kontra sa pag-anubo sang presyo sang palay. Hugang pa niya, ginakonsidera man ang posible nga pagpataas ang taripa sa imported rice. Apang sa karon, wala pa sang pinal nga desisyon halin kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Subuman para mas makarecover ang sektor sang agrikultura,
kag ang mga lokal nga mga mangguma himo nga palawigon pa ang import ban sang 90 kadlaw. Ginpasiguro man sang DA nga hugot nga pagabantayan ang sitwasyon kag magkabantay mismo si Presidente Marcos Jr. sa hinun-anon nga ini. Samtang ginpasalig sang Armed Forces of the Philippines kung AFP, gabay nakalatag na sila nga contingency measure para sa naman nga sitwasyon sa West Philippine Sea. Di kasunod sang pagbalhag sang AFP sang mataas nga numero sa mga sakayan pandagat sang China padigman sa ilalangin Maritime Domain Awareness Monitoring sang Agosto 20. Nakamadamo sa mga ini ang rigid-hulled inflatable boat nga yara na sa 11, samtang siyam naman ang Chinese Maritime Militia vessels. Yara man sang siyam ka barko sang China Coast Guard. Magluwas diri may mga nakitaan man nga presensya sa iban pa nga assets ng China na angay sang rotary aircraft and unmanned aerial vehicle o kung drone. Makita man sang AFP ang pagplastar sang lambat sa isa sa mga Chinese militia sa timog silangan nga bahin sang ayungin kag paghanas sa isa ka barko sa China Coast Guard sa ila sining pag-ubra sang water cannon. Nalalupang dulman ang ginaubra karon nga pagmanubra sa isa ka inflatable boat sakay ang Chinese People's Liberation Army Navy kung plan nga puno sa mga armado nga tauhan. Pero sa AFP, tabo ini may 350 ka nautical miles halin sa Ayungin Shoal padungol o kung padulong sa Joint Sail Area sa Pilipinas, Australia, Canada sa West Philippine Sea. Bilang kabahin naman sa kaparayon nga Exercise Alon 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa ano. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa aga. Abyan, as mentioned earlier, maging po natin sa itong pagpangalagad ang mga abyan natin coming from Arevalo Health Center. Agud hibalon ang tuhoy sa ginlunsar nga puro kalusugan. But before magkanto kita sa sining interview portion, yari tanaw natin ano bala ang puro kalusugan. Sa Arevalo, ang kalusugan sang komunidad aton prioridad. Nagaserbisyo, nagaalalay, kag nagaatipan sa tanan nga pumuluyo. Halos sa tanan nga bangin sang kabuhi para sa kabataan, ginikanan, kag mga tigulang. May serbisyo nga handa magbulay. Ang atang mga barangay health workers, nutrition scholars, kag City Health Office kaupod ang Iloilo City Government nagadala sa programa nga nagahatid sa inyong barangay para mas maginhawa kag mas lapit sa imo ang serbisyo medikal. Para sa istorya sang pagbangon, sang pag-uswag, sa isa ka komunidad nga nagapakimbahin sa solusyon. Puro Kalusugan, Arevalo District. Ready and here for you. There you have it mga biyan, ang malipot nga audio-video presentation may kang tanan sa sining panibagong nga programa sa Department of Health diri sa syudad sang Iloilo ang Puro Kalusugan. Kag para igahatag ang dugang nga detalye sa aton tanan angot sa sining bag-o nga programa para sa ikang lawas sang syudad, kaupod naton sa aton nga pagpangalagad subong nga aga mga biyan ang aton nga mga abyan nga sanday Nurse Alberto Gatanas Jr., Nurse 3 sang Arevalo District Health Center, kag si Doc Christian Sevilla ang COS Medical Officer sang nasambit nga Health Center. Nurse and Doc, good morning and welcome sa pagpangalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa.
JP. Ayun. Sa aton sini nga mga tagpalamati mga biyan, kaupo na naton via Zoom si Nurse Alberto Capanas Jr. kag si Doc Christian Earl Sibilia. Doc Nurse, una sa tanan sa mga luyag nga maibaluan, ano bala ang aton sini iyang programa nga puro kalusugan? Doc? So mayong aga sa tanan, mayong aga sa JP. So ang Puro Kalusugan isa ka flagship program sa Department of Health nga nagahatag sa libre kag accessible nga serbisyo pangawason para sa mga underserved kag unserved Filipinos. Ang gina-consider naton ini sa mga pumuluyo nga sa lugar na kulang o limitado ang medical services nga ilang nga magabaton. Ang amo nga approach is tailored sa unique needs kag sa well-being man sa kada komunidad. No, para sa dugang nga ihibalo sa aton sining mga tagpalamati angot sa sining gin-launch naton nga puro kalusugan sining karon lang dira sa inyo sining distrito, ano ba na ang mga serbisyo nga nauban sa mga pinuluyo sa dalong sa sining programa? Actually, Sir JP, ang tanan nga priority implementation site maga-focus sa health promotion, wellness, pag-nutrition, pag-i-empower pag-i-implement ang 8 ka priority health area or outcome na naset sa DOH. Amo ini ang mga nutrition, maternal health, water sanitation kag hygiene, TB and HIV, road safety, non-communicable disease, pareho sang hypertension, kag diabetes, kag cancer. Pero diri sa Arevalo, maga-focus kita sa nutrition, water hygiene and sanitation, maternal health kag immunization. Ini tungod sa mga amuni nga outcomes, mayara kita kinahanglan nga i-improve nga mga numbers or data or numero nga pwede din naton pataason. Gina-consider naton nga ang mga amuni nga areas or outcomes are urgent need nga i-enhance naton ang mga services and assistance sa mga programa nga na-mention sa kada implementation site. I see. So madamo-damo galing nga serbisyo no trying to answer all the health-related concerns ang aton sini nga sosyedad dira iya sa bahin sa distrito sang Arevalo. Kaupod ba naton subong sa aton nga pagpanagad si Nurse Alberto Capanas Jr. Nurse, na-share ba na sa inyo kung nga sa distrito sang Arevalo ginpili nga i-launch ang ini nga programa? Salamat na yung aga Sir JP kag sa palaag na matiis ang atong programang Radyo Pilipinas. Madaming salamat sa pag-imbitar sa amon. So, sa bilog na syudad sa Iloilo, based sa 8 ka priority health outcomes, may pagawa ang DOH na guidelines na kung paano ang pagpili sa implementation sites. Una, ginalantaw diri nga dapat nadala sa 7 ka distrito o kung siyam ka health centers na masakop sa syudad. Sa 8 nga to, nagagawa nga may dapong mga health concerns na kinahanglan gihapon atatan sa atensyon. Ikaduha, ang mga health concerns na ina nga na-identify dapat kukusan, no? Ang mga atatan sa atensyon kag i-implementar ang mga programa na ginapatigayon sa Department of Health para mapataas o kung ma-improve ang hindi nga mga health concerns nato. Ako nurse, for initial runs ang sininga programa, ano ba lang ang mga areas ang Arevalo ang mahimo maka-access na sa serbisyo sa dalom sang puro kalusugan? So ato na mga na-identifying implementation sites amo ang Barangay Suo, Barangay Kalaparan, kag Santo Niño Sur. Ini ang mga barangays nga sakop sa distrito sa Arevalo. Ang ini nga programa magapandayon siya hasta sa tuig 2028. Pero sa ulihi, ini nga programa apon man katigayonon sa ibang mga barangays na sakop sa distrito sa Arevalo. Pagluya namon nga ang tanan ng mga barangay sa Arevalo makasanyog ang ilang mga ikayong lawas. At ang ultimate goal actually namon ni Sir JP na hindi lang siya silinga dili lang namon implementar sa distrito sa Arevalo, but somehow ina-look forward namon na ma-replicate man siya sa ibang nga mga distrito nga sakop sa syudad sa Iloilo.
I see. So for the meantime, tatlo lang anay ka barangay ang aton sining pagka-focus. Yes, Sir JP. But ginalauman naton nga sa sunod, no, ma-replicate man o kung malabot man naton ang iban pa nga mga area dira sa distrito sa Arevalo ug subong man o iban nga area sa syudad sang Iloilo. Dok, paano ginhandaan sa inyong opisina ang inyong nga programa? Una sa tanan, Sir JP, no? Matapos natin ma-identify ang aton mga implementation sites sa mga health outcomes, nagubra kita sa aton nga action plan for this year para sa mga ulubrahon naton nga programa. Ikaduwa, nag-orient man kita kag nag-talk sa aton nga district health board diri sa Arevalo para mas maintindihan sa aton mga local leaders, mga barangay leaders, kag ang iban pa ka mga stakeholders sa programa nga ini. Ikatlo, bilang isa ini kadako nga programa sa DOH, pagdako gid ang role sa aton mga health workers, especially ang aton mga barangay workers, mga BHW, sa barangay nutrition scholars, mga BNS. Amon sila gin-orient, kag gin-paintindi ang ilang nga mga roles sa mga activities ng mga sa programa nga ini. Ikaapat, sa tatlo ka implementation site, kami nag-conduct sa meeting sa mga kapitan, paupod ang ilang nga kagawad on health, kag ang mga health workers nga involved para mag-aware sila kang makabuligid sa aton nga programa. Malaan namon kung ano ka hardworking ang tanan naton nga staff diri sa Arevalo District Health Center kag syempre ang aton mga BHW o BNS. Ini kinahanglan sa mga pagbuliganay, especially no hindi lang sa aton sa health sector, pati na gid sa mga local kag barangay leaders kag sa mga pumuluyo man sa distrito sa Arevalo. Ayun, so it's a product of combined efforts gigali, no, kaupod sa aton sining nga mga abiyan dira sa Arevalo Health Center, ang aton sining nga mga LGU officials, mga barangay volunteers nga masiguro nga lubos kag epektibo nga mapatuman ang iniiyang programa. Dok, ano bala ka importante nga mag-access ang aton sining nga mga pumuluyo sang sining purok kalusugan? Okay. So kung accessible no ang serbisyo nga ginahatag sang sentro or sang health nga sektor sa aton mga pumuluyo, mas madamo nga mga tao ang maka-avail sa medical services. Mas maintindihan nila kung ano ang available nga medical services nga ara sa sentro kag mapalabot sa ila ang mga medical services nga ini. Ikaduwa, mas manubo ang mga kaso sang sakit. Balaan man naton nga damo mga masakit nga nagatuhaw sa palibot naton subong. Gataas ang mga cases ang dengue, gataas ang mga teenage pregnancy sa aton nga lugar. Pero katungod ara ang serbisyo sang health kag ara ang serbisyo sang sentro, mas mapanubo naton ang mga kaso kag mahatagan naton intervention. Ikatlo, mas makita gid naton ang pag-improve sang data kag health indicators sa komunidad, especially diri sa distrito sa Arevalo. And speaking of indicator, nurse, ano naman ang gina-look forward naton nga impact sa siniya nga programa sa tiyon nga magsigi-sige na ang pagpatuman sini? So sa nangamba kagina ni Dr. Sir JP, no, nga ang Arevalo bilang isa ka implementing district sa inyong puro kalusugan, nag-focus na kita sa apat ka mga priority health outcomes. So gina-look forward sa inyong nga programa, una, kung sa maternal care, inalantaw natin na dapat maagalhagan natin o kung somehow mahamba natin na ma-prevent natin ang teenage pregnancy. And most especially, ang gusto natin nga matapusin ng programa, ma-avoid pagid ang repeated nga pregnancies no, sa inyong mga kabataan. Sa ikaduha, ang para naman sa immunization. So ang goal natin, ginalantaw natin nga mas ma-implementar sa maayo ining nga programa, mapataas natin ang aton nga fully immunized children. Kaya mo na ang goal naman actually sa programa. So mayroon kami na-identify ng mga strategies na sa makabuligid para mapataas ina. Ang ikatatlo, para naman sa aton wash, no, sa aton water sanitation and hygiene. Na dapat ang tanan naton diri ng mga bubon na diri sa tatlo ka implementation sites naton, dapat ma-chlorinate din natin. Kung makita natin nga dapat wala sang presence ng any nga contaminants na rasing na ng mga bubon. And lastly, for the nutrition naman, na dapat ang ating mga kabataan magpabilin nga healthy, kaya kasi kayo nga sa maayong nga nutrition,
kang magpanubo naton ang severely and moderately nga acute malnutrition diri sa distrito sa Arevalo and later on sa entire city sa Iloilo. Ayun, sa pagbinuligay sa tanan, we look forward gid nga ang ining mga gina-look forward naton nga impact ang mangin isa ka katumanan o kung mangin isa ka realidad. And for sure, this will not be impossible kung magbinuligay gid ang aton sining nga mga partners sa pagpatuman sang sining nga programa. And speaking of partners, Doc, may mga luyag bala kamo pasalamatan. So damo gid Sir JP dapat pasalamatan. Una sa tanan, gusto ko gid pasalamatan ang amon mga upod diri sa Arevalo District Health Center. Thank you gid sa inyong pag effort kag puting sang inyong heart kag sa inyong mind sa inyong programa. Appreciated gid ang tanan nga effort sa nga ilang libutang para matigayon ang inyong programa, especially sa natapos nga launching activities. Kadua, pasalamatan nato ang aton Iloilo City Government, kag ang City Health Office, the Department of Health, kag ang Iloilo City Population sa pag-upod sa amon sa launching activity. Is ang duwa ka high school diri sa amon sa distrito sa Arevalo, ang Ramon Avancenia National High School, kag ang Melchor Alnava National High School, kabilang upod pagid ang mga kapitan sa Arevalo kag ang membro sang local health board nga namabuli kag mapatigayan ang aton launching activities. Damo sa mga private sponsors nga nagbulig sa amon sa launching activity nga ni kag kami malanan nila ako nga kami nagpasalamat kid sa ilang mga buli. Ayun. And lastly, Doc, no, for sure, masakos ako gikamusubong following the launching sa sining aktibidad, ang inyo sining mensahe, imbitasyon, kag mga schedule of activities para sa karon nga pagpatuman sang puro kalusugan dira sa Arevalo. Ang mensahe ko sa mga taga-Arevalo, no, ini nga programa para gid ni sa inyo. Ang Arevalo District Health Center magapadayon sa pagbantay sa pag-atipan ka pagpabakod sa health services diri sa aton distrito. Pero hindi mahapos kung wala sa pagbuliganay kag kooperasyon. Amon ginalauman ang pagpadayon ninyo nga suporta kag partisipasyon agud mangin mas manami pagid ang resulta sang programa sa puro kalusugan. Para sa mas himpit nga pangawason sang tanan sa mga Ilonggo, especially diri sa distrito sa Arevalo. Ayun, this time kuha naman ako ng mensahe ni Nurse Bert. Sir Nurse, anong imo naman sining nga mensahe sa atong mga tagpalamati, especially sa mga pumuluyo sa distrito sa Arevalo? So, Sir JP, no, being a public health nurse for 15 years na, wow. Ito kita nakadugay sa serbisyo. So, makita tagid nga, naging successful ang pag-implementar sa mga different health programs ng Department of Health at the same time sa City Health Office because of the collective effort. So, dapat halin sa mga leaders natin sa gobyerno, sa mga lead agencies, pareho sa Department of Health, City Health Office, and the people, those should work hand in hand para mapasanyog natin ang ikayong lawas sa kada individual, kada pamilya, sa kada komunidad. So, kinanglan tayo na magbinuligay as what Dr. mentioned a while ago. So, puligay lang kita dapat para mapatigayon nga mangin healthy ang syudad sa Iloilo, sa Region 6, and the entire Philippines as well. Ayun, looking forward gid sa pagbinuligay sang tanan para malabot ang katuyuan sa sining programa, and we look forward gid nga magdamo ang magapalapit sa siniiyang mga aktibidad sa Arevalo District Health Center para nga madilalagon ang pagpatuman sang aton nga puro kalusugan. Nurse Alberto Gapanan Jr. and Dr. Christian Earl Sevilla, for your time and information and your words and words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, sir. Salamat, Sir JP. There you have it, mga biyan, ang aton nga mga bisita coming from Arevalo District Health Center sa Doc Christian Earl Sevilla kag si Nurse Alberto Capanas Jr. sa pagdulong sa aton sang kaimportansya sang sining puro kalusugan kag ila sining nga pagpangagda sa tanan nga pumuluyo sang aton sining nga mga identified barangays, no, sa bahin sang distrito sang Arevalo na mag-avail sa mga nanuhay-tuhay nga serbisyo. Again, may 4 ka mayor nga programa ang luyag nga matutukan gid sang aton sining Arevalo District Health Center si dalom sang sining nga programa ang WASH o kun ang water sanitation and hygiene, immunization,
nutrition, kag teenage pregnancy. And ini nga mga problema, mga biyan sa komunidad, ang look forward natin nga masolusyonan kung magbinuligay ang tanan sa siniiyang programa. So again mga biyan ang ining programa mga biyan, ang mangin madinalag kung magbinuligay kita tanan. Sa gusto ko man sa aton sining mga nurse, doktor nga mapalapit ang serbisyo sa kada isa sa aton kung kita mismo wala sang gana nga mag-avail sa sining nga serbisyo. Useless lang ang enerhiya kag mga pagtingwa sa aton nga gobyerno. Pero kung aton nga parisan sang aton nga pagka-aktibo ang tanan nila nga mga pagtingwa, hindi imposible nga sa masunod nga mga sinimana ang mga problema nga na-identify sa aton sining nga komunidad, particularly for health sector, ang masolusyonan. Ang mga problema, mga biyan ang identified sa digman sa mga napipon nga datos sa aton sining city government. Nagkabay with your cooperation ang ining problema ang maremedyohan. Alas 9:48 na sa aga. Again, madamong salamat sa aton sining mga nanging bisita coming from the Arevalo District Health Center, si Doc Christian Sevilla and Nurse Alberto Capanas Jr. Sa ibang panaton nga balita mga biyan, speaking of health, napabaskog pa sa Maritime Industry Authority for Marina ang pagtutok sa mental health sa mga marino sa pinaagi isang 3 adlaw nga training of trainers on stress, understanding, and early management and coping nga ginahiwat sa Intramuros, Manila. Katuwang isang marina sa sininga inisyatibo ang International Transport Workers Federation, Associated Marine Officers, and Seamen's Union of the Philippines o kun AMUSOP, kag Associated Philippine Seafarers Union. Katuwang sa sining nga programa nga hatagan sa nakaigong ideya kag ikasangkol ang maritime educators kag stakeholders para mas mapabaskog ang resiliency kag well-being sang mga seafarers. Nahangpan gid naton mga biyan kung ano kasubo man ang kabuhi sa aton sining nga mga seafarers nga sa Malawi gation malayo sila sining nga mga pamilya sa ilang pagsakay sa mga barko samtang nagabiyahe padulong sa iban nga pungsod kag iban nga mga bahin sang kalibutan. Inatagan punto ni Marina STCW Executive Director Samuel Batalya ang kinahanglanon nga hatagan sang nagakaigo nga pagtamod ang mga panghangkat sa mental health sang mga marino bangod sa madugay nga separasyon sa ila sining nga pamilya, kabugat sa ila sining nga trabaho kag isolation sa lawod. Samtang kinatagan punto sang opisyal sang AMUSOP kag ITF kakasubo nga valvabor sa pisikal nga ikaayong lawas ang mental health para mapabilin nga mapag-on kag produktibo ang mga marino. Sobra 40 ka partisipante gikan sa nuetuhay nga Maritime Schools and Welfare Organization ang nag-upod sa sining nga paghanas at intorahan sang eksperto sang mental health si Dr. Asif Altaf sang ITF. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 na sa aga. Natamyagan naton sa isa ka mayad-ayad nga pagpamatik ang aton sining nga mga online listeners na sanday Ma'am Antoinette Francisco Acupinpin, Lodi Denry Sevilla, si Ma'am Angeli Marie Bonye Wendama, si Ma'am Navi Batubalani Guevero, kag si Ma'am Terilian Ferrares Castro.
Also joining us sa aton sining pagpangalagad, si Mama Dina Ichano. Dina, kamusta ka na? Si Ma'am Dina Grace Fuentes, si Mama Bona Hipol, aton nga abya. Kasi Manang Dindin, kag si Lodi Christine Osano. Thank you guys sa pag-upod sa aton sining pagpangalagad subong aga. Gusto ko tamang nga magpalawig pa ka maghatag isang dugang nga mga balita sa aton sining edisyon subong aga. So wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Again sa aton sining mga job seekers, mga nagapagita sang trabaho, fresh graduate, nagkaroon underemployed. Ang aton sining Iloilo City Government may ginahiwat nga Charter Day Job Fair, National Textbook Day, magalawig tubtob alas 4 sa hapon, Robinson's Place, Iloilo. Mahalaga naman sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmission. Kung naman ang inyo naging alaga, JP Herbas. Look na kita later sa programa Youth Connect, alauna tubtob, alauna 55 sa hapon. Yan para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.